Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang dating problema ni customer, lumulubog lang itong brake pedal niya. Kaya lang, after naman daw niya maipagawa, itong brake pedal niya, matigas na pag inapakan. Tapos dito sa driver side, yung hulihang gulong, naninikit na itong preno niya. Kaya mula Quezon City mga boss, kahit patigil-tigil yung takbo ni customer, pinilit niyang madala sa akin itong sasakyan niya. Alam niyo mga boss, mabait makiusap si customer. Hindi siya katulad ng iba na pag nagsalita, hindi naman namamansin yan. Marami na akong message yan, hindi naman siya sumasagot. Alam niyo mga boss, yung Diyos ang nakakaalam. Kasi minsan talaga puno na yung messenger ko kaya hindi ko nababasa yung message nyo. Pero pag nabasa ko yung message mo at maganda naman yung pakiusap mo, tapos kayang-kaya ko namang gawin, sinasagot ko yan mga boss. Pero kung ganun ang tema ng pananalita mo, akala mo kung sino kang VIP, ba't naman kita sasagutin? Balik na nga ako dito sa last part ng video mga boss. Dahil sa nailagay ko na itong brake shoe, gagamit ako dyan ng screwdriver para mailagay ko siya dito sa anchor. O ayan mga boss, nakita nyo, di ba? Yung sa baba ng brake shoe, nandun yung anchor. Dapat nakaguide yun. Tapos itong brake adjuster niya, i-position nyo na rin yan dito sa brake shoe. Tapos itong adjuster lever niya mga boss, ayan kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan, nakakalawit yan dito sa brake adjuster. Pag okay na rin, pwede mo na ngayon ilagay itong return spring niya. Ayan mga boss, yung malaking return spring. Gumamit ka ng manipis na flat screw, tsaka mo ngayon ikalawit yan dito sa adjuster lever niya. Pag okay na, itusok mo na ngayon itong hold on pin dito sa back brake niya. Siyempre naman dapat nandiyan yung hold on spring niya, pati itong hold on cap. Ayan, ipiti mo ng plier, tsaka mo idiin, tsaka mo ngayong pihitin para mag-lock dito sa hold on pin. At nang sa ganun, itong brake shoe, hindi siya matanggal. O, di ba? Okay na yan. Siyempre, dahil binago ko itong brake adjuster niya, mag-a-adjust ako dyan ng panibago mga boss. Ayan, kung makikita nyo, gumamit ako ng flat screw, in-adjust ko itong brake adjuster. Sa pag-adjust na gagawin nyo mga boss, dapat wag naman sobra sa higpit. Pag pinihit nyo itong brake drum, dapat yung tama lang. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake drum. Pag naisalpak mo na itong brake drum, pa-start mo ngayon itong makina. Dahil nga sa magbi-bleed naman tayo ngayon dahil nga sa tinanggal ko itong wheel cylinder. Bomba. Release mo handbrake ah. Release mo handbrake. Sa pagbi-bleed mga boss, ipapap ni customer yung brake pedal. After ng ilang segundo, ididiin niya yun, ipapapirmis mo. Tapos ikaw naman, mag-release ka ng fluid dito sa bleeder. Ganun lang, uulitin mo lang yun. Bomba, perme, tapos release ng fluid hanggang sa buo na yung fluid na lumabas. Pag wala ng hangin at normal na yung brake pedal niya, okay na yun. Dahil sa buo na yung fluid na lumalabas dyan mga boss, wala na siyang bula, okay na ito. Pinigpitan ko na itong bleeder, pati itong cup niya, nilagay ko na. Tapos, ipipwesto ko na ngayon itong camera ko para itong gulong niya, mailagay ko na rin. Basta lagi yung tatandaan mga boss, pag inilagay nyo itong gulong, siguraduhin yung mahigpit yung mga nut niyan. Para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. Maganda kasi yung lagi kayong naninigurado para walang aksidente. Pihitin ko na itong gulong mga boss, yun lang. Stack up na naman itong preno niya. Pag ganito mga boss, dito na ako sa pangatlong suspect ko. Dito nga yan sa flexible hose or brake hose. Pwede kasi yung flexible hose na magana yan, kaya yung daraanan ng fluid, maliit na. Sa pagtanggal nitong brake hose mga boss, gagamit ka lang dyan ng number 10 na open wrench. Medyo minadali ko na ito mga boss kasi inaabot na ako ng hapon. Alas 9:30 pa ako nagsimula dito. Kanina pa ako nagta-troubleshoot para magawa ko lang itong preno ni customer. Kaya nga kung makikita nyo, wala na yung naglalak dito sa brake hose, yung clip. Pa-start ko muna itong makina mga boss. Dahil nga sa kung makikita nyo, grabe yung dumi ng brake master assembly nito, magbi-bleed pa rin ulit ako. At yung brake hose na tinanggal ko dito mga boss, barado yun. Kaya ito na mga boss, mapapagastos na si customer dahil magpapalit kami ng brake hose. Alam nyo mga boss, pumasok na sa isip ko yung problemang pwedeng panggalingan na nito, yung ABS na. Pero bago ako pumunta doon mga boss, dahil napansin naman namin ni customer na barado na nga itong brake hose niya, pinalitan na muna namin ito ng bago. Ayan mga boss, replacement lang yan ikinabit ko mga boss. Ang gusto sana namin original, kaya lang wala naman daw available pa. Mga 3 days pa daw bago magkaroon ng available. Ayon sa binibilhan namin. Sa pagkabit naman itong flexible hose or itong brake hose niya, madali lang naman. Gumamit lang naman ako dyan ng open wrench na number 10. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahigpit nyo. At pag okay na, balik kayo dito sa isang gulong niya na nag-i-stack up. Ibig kong sabihin, itong naninikit na preno ni customer dito sa likuran driver side. Dahil nga sa yan yung karugtong ng brake hose, kailangan yan mag-bleed ako.
Sabi ko nga sa inyo, sa pagbibili naman, madali lang. Ipapump ni customer yung brake pedal, tapos after ng ilang segundo, ipapirmis nyo, nakadiin sa brake pedal, ikaw naman, mag-release ka ng fluid dito sa bleeder niya. Ganyan. O, di ba? Okay na yan mga boss. Pag wala na siyang hangin, buho na yung fluid na lumalabas. At naiikot mo na itong gulong. O yan, gumagalaw na siya, di ba? Practice na kami mga boss. Yeah. Kaya mo nga. Yan. Oh, kagad eh. Yan na. Engineer yung makina. Hindi na. Oo. Narinig niya mga boss, okay na daw itong sasakyan ni customer. Yung handbrake mo, okay na rin ano? Okay na, mababa na siya. Ilan ba na lumulubog yan? Tagal-tagal na. Tagal na. Oo. Medyo mahaba na yung tinakbo namin sa pag-road test mga boss. Ang problema nung pabalik na kami, naramdaman na ulit ni customer na naningikit naman itong gulong niya dito sa driver side sa likod. Ayaw ata ako talaga lubayan nito mga boss. Nagtaka lang ako, mahaba na yung tinakbo namin bago siya nanikit. Dapat na tumatakbo siya pag ano eh. Pag naka-ano, ayan, umihinto siya oh. Ito na mga boss, kusa ng tumigil. Ito na mga boss, nakabalik na kami. At dahil sa napalitan ko naman na yung brake hose, unang-una, barado naman talaga yon. Dahil nakita naman talaga yun ni customer ng hinipan niya, barado talaga. Ang masakit pati itong impact wrench ko mga boss, bumigay na rin, ubusan na ako ng baterya. Kaya kung makikita nyo, nag-manual na ako. Ang susunod kong gagawin kasi dito mga boss, i-bleed ko na itong 4 na gulong. Kaya nga nang sinabi ko, pag nag-bleed dapat naka-start itong makina. Pag napa-start ko na itong makina, papapump ko itong brake pedal, tapos after ng ilang segundo, ipapapirmis ko yan. Nakadiin dapat sa brake pedal mga boss bago muluwagan itong bleeder. Itong ginagawa kong pagbe-bleed mga boss, hindi ibig sabihin may hangin itong ginagawa ko, kundi sa brake system na mismo ito mga boss. Yung linya niya dito sa fluid line, ibig kong sabihin, tapos yung sa ABS, yung laman niya na fluid, pati dun sa brake master cylinder o sa brake master assembly niya, yung fluid dun sa reservoir, papalitan ko yun lahat. Ganun na gagawin ko dyan mga boss. Medyo matagal yung pagbiblid na ginawa ko dito mga boss, kaya lang siyempre edited itong video dahil nga sa medyo napipikon na rin ako eh. After ko mablid yan mga boss, tinanggal ko itong brake drum, nilinis ko na rin itong brake shoe ni customer para sigurado ako kung meron problema dito ay makita ko na rin. Kung mapapansin nyo mga boss, wala akong ginagamit na brake cleaner dito sa paglinis ko ng brake shoe ni customer dahil nga sa nalibre lang talaga ako sa araw na ito, kaya nagawa ko ito sa sasakyan ni customer para ma-check ko itong pinanggagalingan ng problema niya. Kaya nga alas 9:30 pa lang ng umaga sinimulan ko na ito at ngayon mag-aalas 5 na ng hapon. At dahil nga sa wala namang kakaiba akong nakita dito sa kabilang side na preno ni customer, after ko malinisan yan, binalik ko na itong gulong tapos minanual ko na yan sa paghigpit dahil nga sa naubusan na rin ako ng battery para dito sa impact wrench ko. Dito naman sa harap ang gulong mga boss, hindi ko na tinanggal itong gulong niya dahil sakita ko naman yung brake pad na okay pa naman siya, makapal pa. Pagbiblid na lang ako dito. Ayan mga boss, kung makikita nyo, number 8 nga pala yung ginamit kong backstitch dyan para malawagan ko itong bleeder. Ulitin ko mga boss, pag nag-brake kayo, pag pinapirmis nyo, dapat nakadiin siya sa brake pedal, tapos dun pa lang kayo magluluwag nitong bleeder para sigurado kayo na hindi yan papasukan ng hangin. At kung sa palagay nyo okay na, higpitan nyo maigi itong bleeder, tsaka nyo ngayon ilagay yung cap nyan. At pag okay na, yung brake pedal ni customer, okay naman siya, normal naman. O pwede naman na akong lumipat ngayon dito sa kabilang side. Diyan naman ako magbi-bleed mga boss. Bilang side. Para maluwag kayong makapag-bleed, ipapihit nyo pa kanan yung manibela. Kung saan nakapwesto yung bleeder nyo, dapat doon parte yung maluwag. Importante kasi mga boss na pag nagbi-bleed kayo, maalwal kayo sa pagtatrabaho para nakikita nyo itong binibleed nyo kung okay na ba siya or hindi pa. Tanggalin ko muna itong cap, tapos gamit itong boxes sa number 8, ilagay nyo na yan, tsaka nyo luwagan itong bleeder, tapos pwede mo na ngayon simulan yung pagbibleed. Tandaan nyo mga boss, same procedure lang sa mga sinasabi ko kung paano kayo magbibleed. Wala naman kayo ibang babaguhin. Basta ganun lang ang pagbibleed na gagawin nyo sa mga tinuro. Pero kung meron kayong ibang way na mas mabilis para sa pagbibleed, pwede nyo gawin yon. Mas maganda kung meron kayong pang-vacuum gaya na ginagamit ko sa trabaho, pwede rin yun mga boss. Pero kung napanood mo lang sa YouTube, tsaka mo ngayon ikikwento rito para magpasikat ka, wag na, gumawa ka ng sarili mong video para patunay na meron ka talaga talent.
Siya nga pala mga boss, nag-overheat na itong cellphone ko. Kaya hindi ko na ipakita yung pagbibleed ko dito sa ABS sa bawat fitting niya. Pinasingaw ko rin yung fluid dun mga boss para sigurado akong malinis talaga siya. Kaya sa pagbibleed na ginawa ko mga boss, umubos ako dyan ng 2 litrong fluid. Umubot na? Okay, Ha? Ano? Ayos na. Ayos na? Oo. Tigas kanina no? Oo, grabe. Kala ko nga hydrobook eh. Kaya nga nakakatakot kanina, sabi ko, baka lusutan tayo preno, tatakbo ay papunta dito. Karotis natin. Nga, testing na natin. Kaya takbo niya na talaga nung dati. Normal na, Ayan normal na. Normal na, ayun oh. Freewheeling na talaga siya, hindi na hirap makina. Nakuha sa tiyaga no? Wala nang kahirap-hirap makina, kunti apak lang yung silyador. O, diba? Tapos kahit bitawang silyador, tumatakbo na siya. Oo. Buti nga nakaabot ka rito sa akin eh. Oo nga, grabe. Kaya kahit malayo ito, pinuntak ko yan. Tiyaga ka? Taga. Alam ko mapapatito eh. Oh, yan oh, freewheeling niya oh. Oh, yan dahil yung ano talaga. Wala kahirap-hirap yung makina. Ang naging bili ko na lang dito kay customer, palitan namin ito ng original na brake hose or flexible hose. Importante kasi yun mga boss kasi medyo mahaba yung nailagay ko. Pangalawa mga boss, pasensya na kayo kung hindi ko na ipakita yung pagbibleed ko dito sa ABS niya. Actually, yun talaga yung nagkaroon ng problema eh. Yung sa number 4 na fitting ng ABS niya mga boss, bleed ko ng bleed yun. Kaya naging maayos itong sasakyan ni customer. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi nakatulong yung brake hose sa ginawa ko. Isa rin yun sa mga naging dahilan. Kaya lang nakita nyo naman kahit nagpalit kami ng brake hose, diba? Ganun pa rin, naninikit pa rin eh. Kaya ang talagang tsinaga ko dito, yung paglinis ko ng ABS, pagbleed ko ng pagbleed do sa fluid niya sa loob. Ganun mga boss. Pasensya na talaga kayo, hindi ko na ipakita. Pero alam naman yun ni customer. At sa mga naging usi dito na meron din ganitong klaseng sasakyan, kaya gustong-gusto nilang panoorin kung paano ko ito ginagawa. Sila yung mga witness ko. Grabe yung tuwa dito ni customer nang matapos ko itong trabaho. Sana lang mga boss, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Sabihin ko naman sa inyo yung pinanggalingan ng pagtigas ng brake pedal. Binunot kasi ng mekaniko or nung gumawa itong vacuum hose dito sa makina. Dahil sa akala niya may singaw dito sa hose, binalutan niya ng electrical tape. Ang masakit nung binalik niya, baligtad. Ito yung pinanggalingan ng tigas ng brake pedal. Ito. Ha? Itong nilagyan niya ng tape, baligtad niya na ilagay. Kaya nangyari, nawala yung vacuum niya dun sa hydrovac. Papunta yan dito. Ayan eh. Papunta dito. Kaya matigas yung preno. Ayan, balik kayo sa normal na. Normal na. Tuntuwa na si boss eh. Mga sir. Okay. Okay, good.